Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng pagbibinyag kay Jesus, ang huling araw ng Pasko. Ngayon pa lang, sa iba, matagal nang natapos ang Pasko. Pero sa ating kalendaryo ng simbahan, liturgically speaking, ngayon pa lamang ito nagtatapos. Pero alam natin sa katotohanan, di ba, sa isang taong tunay na namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, araw-araw Pasko. Sapagkat ang diwa ng Pasko ay pagbibigayan, pagmamahalan. Kaya ang diwa na ito ay hindi dapat nagtatapos sa panahon ng Pasko, bagkus nakikita at naisasabuhay natin pang araw-araw. Ano kaya ang magandang bigyang diin sa kapistahan ngayon ng pagbibinyag kay Jesus? Kasi alam nating lahat, di po ba, kapag sinabing binyag, kaya ka bibinyagan ay para maalis yung tinatawag na kasalanang mana, kung sanggol. Pero kung may edad na ang bibinyagan, ang inaalis ng binyag ay ang kasalanang mana at ang mga personal na kasalanang nagawa ng bibinyagan. Pero si Jesus, walang kasalanan. Bakit siya bibinyagan? Kaya nga, nung lumapit siya kay Juan doon sa ilog Jordan para magpabinyag, hindi siya para bang sinang-ayunan ni Juan. Bakit kayo magpapabinyag? Ako nga po dapat ang inyong binyagan. Kasi alam ni Juan Bautista na itong Jesus na ito ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at wala siyang kasalanan at hindi siya dapat binyagan. Pero ano ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo? Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Para kay Jesus, malinaw ang kanyang misyon. Malinaw ang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao. Ang kanyang misyon, iligtas ang sanlibutan sa kalagayan ng kasalanan. Ang kanyang gawain ay upang anyayahan ang mga tao na magsisi, magbalik loob, magbagong buhay. At gagawin ito ni Jesus. At sisimulan niya ngayon ang gawain na ito sa pamamagitan ng binyag. At mahalaga itong pangyayari na ito sapagkat dito ipapakilala ng Ama ang anak. Kaya nga sabi ng Ebanghelyo, nung umaahon na si Jesus matapos na siya ay binyagan ni Juan, may tinig, may boses na nagmula sa alapaap at nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ipinakilala ng Ama ang anak. At mahalaga ito sapagkat sa pagsisimula ni Jesus ng kanyang misyon, malinaw na ang lahat ay gagawin niya bilang pagsunod sa kalooban ng Ama. Walang anumang gagawin si Jesus na pangsarili at gusto lamang niya. Lahat ng sasabihin at gagawin ni Jesus ay bilang pagsunod sa kung ano ang kagustuhan at kalooban ng Ama. At mayroon pang isang pangyayari sa buhay ni Jesus kung saan bago niya tuluyang harapin ang kanyang pagpapakasakit, paghihirap at kamatayan sa krus, umakyat muna siya kasamang ilang piling alagad sa bundok Tabor. Naalala po ba ninyo yung ebanghelyo na yon? Doon sa itaas ng bundok Tabor, nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag ang kanyang mukha
at talaga namang pati ang kanyang damit nakakasilaw. At doon muli nagsalita ang Ama, "Ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya." At mahalaga yon, sapagkat sa pagbaba nila ng bundok Tabor, haharapin na nila ang matinding pagpapakasakit, paghihirap at kamatayan. Ang sinabi ng Ama ay napakahalaga sa pagharap nila sa matinding pagsubok. Kapag haharap na kayo sa iba't ibang mga pagsubok, sa iba't ibang mga sitwasyon, kasama na diyan ang pagkakasakit o maging kamatayan, tandaan ninyo, sa lahat ng mararanasan ninyong iyan, ang inyong pakinggan ay si Jesus. Siya ang aking nag-iisa at pinakamamahal na anak na lubos kong kinalulugdan, at siya ang dapat ninyong pakinggan, wala nang iba. At napapanahon itong paalaalang ito ng ating ebanghelyo, ng ating kapistahan, na sa pagbibinyag kay Jesus, malinaw siya ay ipinakilala ng Ama na kanyang nag-iisa at pinakamamahal na anak na dapat nating pakinggan. Na sa lipunan at sa mundo na ginagalawan natin, na para bang ang hirap ng malaman ano ba ang totoo. Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Sino ba ang talagang namumuhay sa katotohanan? Ang hirap ng malaman yon ngayon, di ba? Kausap mo ngayon, ang ganda-ganda ng usapan, inaakala mo ang sinasabi totoo, pero hindi pala. Yung itsura ng mukha, napakaamok, parang anghel. Ang pakikipag-usap, napakagalang, napakarespetado ang dating. Pero ang sinasabi pala, kasinungalingan. Laganap sa lipunan natin ngayon ang kasinungalingan, ang pagpapanggap, ang pagkukunwari, ang pagsusuot ng maskara. Iba ang ipinapakita sa tunay na nilalaman ng puso. Pakinggan natin si Jesus. Bumalik tayo kay Jesus, sapagkat siya na salita ng Diyos na nagkatawang tao at nasa piling natin. Ang kanyang salita ay katotohanan. Ang kanyang salita ay mapanghahawakan, mapapaniwalaan. Ang kanyang salita ay salita ng Diyos. Kaya kung nahihirapang paniwalaan ang kung ano ang sinasabi ng marami, kung medyo naguguluhan o nadidiliman o nalilito, bumalik tayo kay Jesus na anak ng Diyos. Ang kanyang salita ay katotohanan. Pero tandaan natin, katotohanan ang salita ng Diyos at hindi ito madali, hindi ito madaling tanggapin. Ayaw natin sa totoo. Mas gusto natin yung kasinungalingan. Ayaw natin ng katotohanan mula kay Jesus, sapagkat masakit itong tanggapin.
Pero alam nating lahat ang katotohanan na ito mula kay Jesus, masakit mang tanggapin ang siyang magpapalaya sa atin. Kaya mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng misa ngayon, hingin natin sa Diyos ang biyaya na sa buhay natin ngayon, tunay nating kilalanin at tanggapin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon natin at tagapagligtas. At sa pagtanggap natin sa Kanya, sikapin nating mamuhay sa katotohanan ng Kanyang turo at halimbawa. Ilan na kaya ngayon ang talagang namumuhay sa katotohanan ayon sa turo at halimbawa ni Jesus? Ilan kaya sa atin ngayon ang talagang kapag kausap mo, nagsasabi ng totoo ayon sa katotohanan ng turo ni Jesus? At ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyayang iyan na mamuhay at manindigan sa katotohanan ng turo at aral ni Jesus. Amen.